Ayan na, bababa na si ano. Bababa na si Red Bar. Aawatin yan. Nagsiselos. Ayan na, palusong na si Red Bar. Ayan na. Yung nagpapares ko dati kasi ayaw pumares. O ngayon, merong ibang babae. Inaawat niya, ayaw niyang parisin sa iba. Oh. Ayan o, umahalik ko. Nakahabol kasi dati yan si Red Bar eh. So ngayon, nakakita na ibang babae. Ikaw na yung naghahabol. Ayan na. Ay, napakagandang lalaki mo ngayon. White shield. Di ba? Good morning, kalapatid. Sana hindi malakas ang ulan sa area ninyo. And eto, mag-vlog tayo para sa ating November update. So, backstory lang. Itong ating mga breeder at grower nabawasan na. And then wala na rin yung noble kids natin. Nakuha na ni Sir Paulo na taga Bulacan. So, bali yung setup natin ngayon is ganito na itsura. Ayan na po yung itsura ng ating setup. Naka-double cage tayo sa ating mga breeder. Tapos, andito pa rin po yung ating grower cage. So, yan. Pakita ko po yung update nila ngayon. Tapos, kung ano yung kanilang status. And also, naka 1 day feed sila. Kaya sobrang okay naman at magaganda yung mga katawan nila ngayon. Yun, update na tayo. Yung ating grizzle, ayan, naglilimlim sila ngayon, may dalawang itlog. At huwag na natin sorberin yung masungit na barakong. Itong ating mga inakay na stencil, itong yellow at saka white bar. Pares na sila at yun, hindi naman tayo nagmamadali. Meron lang isang linggo na rin siguro silang nakikita ko ng papasok, pero antayin na lang natin kung mag-ikot. Okay, sa number 3, si Whitetail, pinalitan ko na muna siya ng pares at kasi may project tayo na inbreed. Pakita ko sa inyo mamaya yun. Ito is yung huling siguro November, mga April na clutch ni Grizzle hen, lumabas. So pinahas ko muna siya para maiba naman yung kanyang pares. Yan. So sa pang-apat din is yung stencil na tatay ng ating white shield ngayon, as meron na silang isang itlog. Yan, hintayin na lang natin kung magdalawa pa. Yan. So, eto si Hitero at saka si Ashbourne. Yan yung project ko ngayon, yung inbreed. Si Ashbourne is yung last na anak nila. I think ang ano ni Ashbourne is around May or June. Doon siya napisa. And pinalik natin dito kay Hitero Yellow. So, yung bloodline nila is John Arden, tapos Pearl Eye. At yan, ginawan ko ng project ngayon. Binalik ko sa nanay niya yung kanyang anak. Titignan natin kung magpuproduce sila ng maayos. So, ibang story yun. Tayo na lang muna natin kung ano magiging result and i-vlog ko rin yan. Si Temi, siya pa rin yung pares niya, yung stencil natin. So far, okay naman. Nakita ko na rin silang nagpatong for 3 times this week. Antayin din lang natin yung result na mangyayari. So, ito ngayon yung grower natin. Yan. Nababawasan na sila. May
nag-avail na, may kumuha na. So, ito is nagpapares yung dalawang yan. Patago. Yan, tsaka yun. Patagong nagpapares siya. Nahuli ko ng madaling araw. Tapos, yan yung stencil natin project na pinares natin sa Homer before. Ito yung huling anak niya, itong puting to. Pero ngayon, yan, pumapares dito sa white shield natin na stencil dito sa grower. Tapos yung brown natin na Borga, pahinga muna siya, dito lang muna sa grower. Ito, hen to. Tapos yun, hen din yan. Yan. Ito hen. Ito hen. Ito cock. Kaya pumapares dito sa isang to. Yan, patagong pumapares. Yan, madaling araw lang sila lalambingan. Ito, pinapares ko to kay White Shield. Pero, dahil nga masyadong selan, pahabol, pumares tuloy si White Shield dito sa hen din na stencil. Ayan, pares na sila. Mamaya makita niyo yung story nila na naghahabol si Red Bar. I-post ko rin. So yun. So yun muna mga kalapatids. Tapos magpapakain na tayo. Bibigyan na tayo ng vitamin sa kanila. Alright. So ito. Sa 10 kalapati sa grower. 3 takal nito. Yan. Tapos mamaya bigyan natin sila ng vitamins and calcium. Yan. Okay, good morning. Tapos bigyan na natin sila. Mababait naman itong mga to. Pagpapakainin naman. Bigyan muna natin sila. Ayan. Sige, tayo muna kayo dyan. So, sa ating mga nandito sa double cage mga breeder, bawat isang kalapate is ganito karaming binibigay ko. Kaya, ganyan. Sakto lang yun para sa kanila. So, kahapon nabigyan mo sila ng calcium. Ngayon, bigyan natin sila ng mga vitamins. Hinahin natin itong mga growers natin. So, ayan. Hinahin natin itong pinaka-mailap sa lahat. Itong red bar na to. Dali. Upo. Dahil ito. Itong hen na to, nagkaroon siya ng problem sa paa. Naipit eh. So far okay naman yung katawan niya, walang problema. So, tuloy lang natin tagaan. Ito yung ating brown na Borga. Ayan.
nandito muna siya ngayon. Awat. Tapos, ayan. Ayusin natin. Tatabain natin. Pero mataba naman itong mga ito. Ito ang ganda ng pagka-spread ng pakpak niya. Oh. Balahibo. Oh, ganda. Ito yung first natin clutch ng stencil homer ng project. Yan. Muputok na ilong niya pero yung balahibong ganda ng pattern na mula rito sa ulo. Okay. Yan. So ito yung stencil natin na merong balahibo sa dibdib. Kulot na balahibo. Yan ah. Borga pero bata pa kasi. Ayan. Yung putok pa lang ilong niya. Kak. Yung ating anak ng stencil na pinakabata before, yan. Tingnan niya siya kaganda. Ang ganda ng pagka-spread niya. Oh. Ano nang pati yung buntot. Tapos to, galing. Pogi yun. Dalawa, naghahabol. Ito yung pinakamaliit sa kanila sa lahat. Yung huling anak ng project natin na Homer Stencil. Pero tingnan mo naman, oh, putok na putok. Lumalaban sa mga matatanda kumain. Kasi yan, ilong niya, paano sa tatay. Laki, pero yun nga, bata pa, hindi pa ano yung mga balahibo niya. Tapos yung pattern sa buntot, nakikita naman yan, oh. May pattern siya. Ay, tignan natin kung anong magiging result niya. Pero mostly, mas dominant yung puti. Tapos yan, lakas kumain. Good job to eh. Po, nagkakaroon ng brown sa mukha. Pero, sige, tayo natin. Actually, siya lang yung natira sa batch nila na itlog. 10 sila. Ito lang yung natira si puti. Nagkaroon kasi dito ng ano nung time na yun, na peste, ginagapa yun. Inaatake yung mga inakay. Inuhugot sa noble cage. So yun. So far, ito yung ating pinaka-survivor sa kanila. Alright, so tayo sa grower. Bigyan natin yung mga breed na natin. Ang vitamins. Okay, ito tayo natin mga breeder. Ayan natin yung kasama. Ito ang ating pinakamatanda rito ng breeder.
paper stencil natin to. Ganda. So, para okay yung ating tail pattern. Ito yung ating yellow. Nararamdaman kong mukhang iitlog na to next week. Bukol na yung ano, meron na siya. So, yun. Tingnan mo naman yung dalawang yan. Sila na. Yan. Umaris eh. Ayan, nakita ni Red Bar. Guguluhin niya yan. Bababa si Red Bar. Tignan niyo. Ando sa taas si Red Bar. Guguluhin niya yan. Tignan niyo. Hindi yung papayagan. Tayo natin. Pag malapit na magpatong. Yan na, bababa na. Diba? Nagsiselos eh. Pinapayos ko kasi siya dun sa cup. Tinatakbuhan niya lagi. Eh nakakita nung babae itong cup. Ngayon siya yung nagkakapod. Diba? Eh, hindi ko marunong. Bata pa eh. First time ko nagkapares eh. Diba? Ayan. Pumatong to. Iyak yan si Red Bar. Hindi ko marunong. Ayun na nga. Ayun. Tapos, iyak si Red Bar. Diniin. Di ko marunong eh. Tingnan niyo. Diba? Ano na? Nangyari. Ulit pa. Tingnan natin. Hindi marunong eh. Pumaris lang siya eh. Di ba? Nag-aamang si Red Bar oh. Pinaparis kasi kita dyan. Ayaw mo. Ngayon. Habol-habol ka. Pumaris tuloy sa iba. Alright, in your face. O ayan, tingnan mo, tumuto ka. Isa na naman na bigong babae. Tuloy na natin pagbigay ng vitamins. Dito na tayo sa ating mga ito yung ating pinaka magandang hand sa kanya. Ganda. Etong cock natin ito is galing to kay Jaime Lim. Meron siyang pedigree. So, almost 2 years, 3 years na rin sa atin to. May pedigree sa atin to. Hindi ko nabigyan ng vitamins. Ano ito? Sundan niyo yung itlog ha. Sundan na. Ito yung pares nga ni Whitetail. Yan. Black and white grizzle. Anak nito nasa taas.
syempre, ating foundation, whitetail. Pinakamatikas sa lahat. Emmy. Yan, paas na. Lulugon eh, pero okay lang. Yan na, yan na, yan na. Si Hitler Yellow. Mukhang magluluwal na to ngayon. So, yan lang natin vitamins. Para mabawi agad. So, ito yung sinasabi ko si Ashburn. Anak niya to. Kay whitetail. Tapos tingnan nyo naman yung mata. Pearl eye yan. Puting puti. Ayan. So, pakita ko yung nanay. Ito si Hitero. Tingnan nyo naman yung ilong. Same sila. Ito yung mata. Pearl eye. So, yun. So, yun muna mga kalapatid. Salamat sa panonood and hope na may natutunan kayo. Tapos, keep breathing, keep flying, and keep racing. And enjoy lang natin yung pagkakalapate para hindi tayo ma-stress. Huwag nyo intindihin yung mga buraut ng mga buyer, intindihin mo yun. Basta yung pag-aalaga ng kalapati is personal. Dapat mas lamang yung mas masaya ka sa ginagawa mo. At maganda yung mga resulta ng ginagawa mo. So yun, kung may natutunan kayo guys, please salamat sa panonood and subscribe po kayo sa ating channel. Salamat po.